So ito na po yung wideband. So bubuksan na po natin siya. Ayan. First, dito kita natin. Ayan. Ito yung gauge nya. Ito yung monitor nya. Lagay doon sa may harap. So tatanggalin lang natin. Ayan. So ito po yung gauge. Ayan. Lalagay na natin yung gauge. Ayan. Ito yung harness, wire harness patungo sa gauge from sa sensor, tsaka yung isa sensor lahat yan connected, tsaka dito yung wideband sensor, tsaka yung mga lugs nya para sa connection ng wires. Ito may sticker ito. Yan, ito yung manual nya. Manual, dito nakalagay kung paano siya mai-connect. So hanapin na natin. And then ito. So ayun po, yan yung connections nya. So gagawin lang natin, bali, so hanapin natin yung supply wire nya. So dito po makikita natin from battery, so supplyan natin siya patungo dito sa may 12 volts yung red. So yung red is 12 volts. So yan, may nakaabang po tayo yung switch, no? Yung switch. So kakabit lang po natin yung switch dito sa red. So so tatandaan lang natin, yung red is yung positive po natin. So bali, ito po yung supply ng positive, tong pula, negative tong isa, yung blue. So saka yung negative nya is yung itim. So diretso ko na lang po yung splice dito. Diretso na po dito ang negative. So ito po siya, yung negative niya, itong black. So maliwanag po itong black. Saka yung signal po ng sensors, yung ito po, itong brown saka white. So ito hindi na ito gagamitin, wala to, ito lang. Kaya yun, naka-tape po to. Ito, hindi na gagamitin yan. Ito lang. So yan, ito yung white, yung analog, yung 0 to 5 volts mo, yung naka-proportion po siya sa AFR value po, ay di-display dito sa monitor nya, sa gauge. So ko-connect po natin dito sa wire na kasama ng ECU.
So yung wire ng kasama ng ECU po is always po ang ECU is may kasama ganito. So yung wire po para sa positive voltage mo, para sa AFR from wideband is itong green. So itong green, splice lang po natin to. Bali ito yung signal ng wideband patungong ECU. Ito. Yan. Sa wideband po yan. Tsaka galing dito yung puti. Okay. Tsaka yung itim naman po is for ground to ng ECU, yung negative niya. So yung negative ng ECU, syempre yung positive nito, yung output, at saka yung negative niya, syempre kakabit mo sa negative ng ECU. So para may ground siya, yung common niya patungong ECU, kakabit mo yan. Yan, nakakonect na po siya, no? Ito from battery po patungo dyan, yung positive dadaan sa switch, patungo dito sa positive ng wideband. Saka yung iba walang gamit. Ayan. So gaganyanin lang po natin siya, tatayin na lang natin siya. Ililibre mo lang po to. Baka kasi pag nag-tune ka ng mode 1 or mode 2, kung mode 1 naman, tatanggalin mo yan. Pag mode 2, kakabit mo yan sa tuning mo ng mode 2. So ililibre lang natin to para pwede natin tanggalin or kabit. So yung positive po, huwag po natin kalimutan sa positive po, magkakabit po tayo ng fuse. So temporary lang, didirect ko na lang po yung fuse kasi wala akong fuse holder ngayon. So bali kakabit ko na ito diretso dito. Okay. Ito. So ginanyan ko lang po siya kasi wala po tayong fuse holder sa ngayon. Ayun. Dito. Ayun din yung nilalagay. Oops. Ito. Sampai lang no. Bago fuse holder. Ayan, kung just rawit, magulong yung wire, yung short na, pupunod, yung swinging wire. Ito. So, okay, tingnan. Sumuko yan, di mo tapos kayo, so na-fuse na yan. So, kakabit natin ito.
So, sa mode 1 po ako mag-tune. Kaya tatanggalin ko po ito. Yung jumper na yan. Sa ito. Diretso po yan dito. So, dito po. Yan. So, dito na yan. Yung switch. Ayan. Switch. So, lastly, yung wideband sensor po natin. So, dito po. So, ito po yung sa wideband. Tanggalin na po natin. Kakabit po natin yung sensor dyan. Ayan. So, ingat po sa pag-rotate nyo ng sensor sama yung wire. Baka masira yung connection niya patungo sa sensor kung hindi nyo sinabay yung pag-ikot. So, yung tamtaman lang po at pag-ipit. Ayan. Dito po yan yung sensor na yan. So, nalagay ko na po yan dyan. Ito po. Yan. Okay. So, ito yung pong gauge niya para sa AFR value natin para ma-display niya. So, dito ko lang po ilalagay. Ito sa may board na ito. So, ito yung wire mo galing sa harness dyan sa ibaba. Kakabit na natin ito dito. So, dito yung port sa likod, no? Dito yung port sa likod. So, ayan po. Kita nyo ba? Ayan po. Dito po yan sa ibaba. Yung isa. Hindi naman magkakapalit yan kasi yung isa is malapad yung isa. So, ayan. Ayan na po. So, o-open po natin yung Apitech na app. So, hindi pa nakakonect yan kasi naka-red pa yan. Ang gagawin po, ito yung data link cable nya. So, dito po yung socket nya patungong ECU. Kakabit po natin yan. Ito po. Ayan. Then
po nakakabit yan. Saka sasaksak natin dito po sa may USB nya. Yan. Pag hindi pa po nakailaw to, yung blue dyan, hindi pa siya naka-communicate. So be sure po dito sa so yun po, hindi pa siya na-read, wala pa dito yung communication niya kasi patay po yung motor. So switch natin yung motor. Okay. Switch natin yung motor. Okay. So nagbi-blink yung green, means connected siya sa data link na natin with mode 1 kasi yung green yung LED na lumabas. So mode 1 po yung ibig sabihin yan. At saka dito ayun po, nakikita na siya, kikita po siya, user communication is connect. So andyan yung mga value niya. So yan. So pag press mo ng throttle, so yun, lalabas yung throttle. Yan po. So sa wideband naman, siset natin yung wideband. So kailangan lang i-right click natin yung wideband. Tsaka siset natin yung AFR meter use wideband sensor. Yan. So start siya ng 8.5. So switch on natin yung wideband lang. Yan. Switch on natin. Yan. So mag-heat pa po yan ng mga ilang seconds. Yan po. Mag-heating pa po yung sensor. Ayan. So wala pa po siyang signal na binabato unless start natin yung motor. Idle niya. So titingnan po natin dito. Ayun po, may reading tayo na 12 point. So identical po yan dyan sa ating, identical po yan. So nag-change siya 11.5, 12. So same na po yan dyan. So pag naka-repo tayo, yan po. Yan. So hanggang dito lang po muna guys. Sa susunod na video po is yung street tuning natin. So mag-tune po tayo doon sa daan, papatak po natin yung motor. So hanggang dito lang. Thank you.